Nitong Lunes ay nagkipagkita sa ating Hepe, Pau Chief Persida Acosta, ang mga magulang ni Kian de los Santos. Isa sa mga sensational cases na hinawakan ng ating opisina. Kaugnay niyan, panoorin po natin ito. Disyembre 22, 2025 ay naglabas ng affirmation letter ang Supreme Court. Ito ang pag-apirma sa murder conviction ng 3 pulis na sangkot sa pagpatay sa nooy 17 anyos na si Kian de los Santos sa isang anti-drug operation sa Caloocan City. Sa desisyon ni Associate Justice Joseph Lopez ng Supreme Court 2nd Division, guilty sa kasong murder ang hatol sa mga dating pulis na sina Arnel Juarez, Jeremy Pereda at Jerwin Cruz. Sila ay nasintensyahan ng reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong at pagbabayad ng danyos na nagkakahalaga ng 275,000 pesos. 2017 nang maganap ang masaklap na krimen. Nang panahon ding iyon nang lumapit sa Public Attorney's Office ang mga magulang ni Kian de los Santos. Sa pangunguna ng ating Hepe, Pau Chief Persida Acosta, ay inilaban ng ating opisina hanggang sa dulo ang kasong ito ni Kian. Malaki rin na naging bahagi ng medical legal findings ng ating Pau Forensic Laboratory Division na pinangunahan ni Deputy Chief Public Attorney Dr. Erwin Erfe upang maipanalo ang kaso hanggang sa Korte Suprema. Based on forensics and eyewitnesses account, ay walang self-defense dito. Dahil ang tama ni Kian sa loob ng kaliwang tenga. Pagka galing-galing mo mang mamamaril, mahirap tamaan ang loob ng tenga na hindi mo ilalagay yung pinakadulo ng baril sa loob ng tenga ng tao. Forensically, may pictures kami, may video kami, at witness pa namin si Vice President Jeju Marbinay noong ipinoforensics ang wounds ni Kian na talagang may tama siya dito sa likod. Nowhere to run kasi ang tatakbuhan niya, nandun yung assailant, yung bumabaril. More on legal argument yung aming sinabmit, more on legal processes. Kami sa PAW, libre ang serbisyo namin dahil kami ay swelduhan ni Juan de la Cruz. Actually, yung ginawa namin dito ay forensic analysis of the gunshot wounds and other injuries. All for the purpose of reconstructing kung paano siya pinatay, yung manner of death, at saka kung ano yung cause of death niya. Pinaka-prominent dito yung 3 entry wounds, gunshot wounds, no, na nakita namin. Isa dito sa likod, dito sa may bandang left side. Ang pangalawa na entry wound na nakita namin ay dito sa likod ng left ear. Bilang forensic investigator, tingin ko napakalakas nitong ebidensya na talagang sinadyang pinatay si Kian. Base doon sa mga location ng mga gunshot wounds niya. At saka wala rin kami nakitang indication na lumaban siya. Nang mapag-alaman ng mga magulang ni Kian na sina Lorenza at Saldi de los Santos ang naging desisyon ng Korte Suprema, ay agad silang lumuwas sa Maynila upang magpasalamat ng personal sa ating Hepe, Pau Chief Persida Acosta at Deputy Chief Public Attorney Dr. Attorney Erwin Erfe. Sa kanilang pagkikita ay napag-alaman ng ating Hepe na may iniinda ng karamdaman ang mag-asawa, lalo na ang ama ni Kian na 1 taon na mula ng ma-stroke. Kaya naman agad niya itong pinatingnan sa mga doktor ng Pau Forensic Laboratory Division at pinabigyan ng gamot. Bonus pa nga dahil sa kabutihang loob ng ating Hepe ay pinaasikaso niya sa dentista ng PAW na si Doc Donna Dizon na mapagawan ng pustiso si Tatay Salde. Kaya gayon na lamang ang pasasalamat nila sa ating punong manananggol pambayan. Para po kay Ma'am Chief Persida Acosta, saludo po ako at tumutulong sila sa mga kagaya naming mahihirap. Taos po siyang tumutulong kahit sa sobrang pagod, puyat. Maraming salamat po. Hindi po kami makakalimot sa mga tulong na nagawa ninyo. At hanggang ngayon po, sa paglapit namin ito, naging bukas palad pa rin po kayo. Maraming salamat po, Attorney Chief Acosta. Nagpaabot din sila ng kanilang pasasalamat sa ating Deputy Chief Public Attorney, Dr. and Attorney Erwin Erfe. Para po kay Doc Erpe, salamat po at isa rin po kayo sa ginamit upang matuklasan kung yung mga bagay-bagay na dapat natin mapatunayan sa korte. Salamat po at sa mga nagawa nyo, napatunayan po na yung mga
kailangang ebidensya na ihayag sa korte na tama po. Kaya salamat po ng marami. Papasalamat din ang mag-asawa sa Korte Suprema sapagat nahayag ang katotohanan at katarungan sa kaso ng kanilang anak. Ang katotohanan ang lumalabas, hindi po pawang kasinungalingan. Kumbaga, sa simula sa mababa hanggang sa mataas, napatunayan nila na inosente yung anak ko. Dagdag pa ni Nanay Lorenza na nararapat lamang ang parusang tinamo ng mga dating pulis. Tama lang po na doon sa mga akusadong mga pulis na pagdusahan na lang po nila yung ginawa nila dahil kung hindi naman po nila pinatay yung anak ko, siguro naman hindi rin po magiging miserable ang buhay namin ngayon. Sa totoo lang po, hiwa-hiwalay pa rin po kami. Sobrang takot lang. Doon na lang po kami sa probinsya. Kung hindi nila pinatay yung anak ko, siguro mas masaya pa yung magiging buhay namin. Kahit naghihirap kami kasi sama-sama kaming pamilya. Kaya kung ano man yung naging atol nila, pagdusahan na lang po sana nila. Bagamat hirap na magsalita, nagpaabot ng mensahe si Tatay Salde sa kapwa niya magulang na biktima rin ng mga anak. Huwag sila magsawang humingi ng tulong kagaya sa kay Ma'am Acosta, tutulungan naman sila eh. Magtiwala lang sila. Kagaya namin, nagtiwala kami. Para sa #PalaNews, ako si Geraldine Ranyes, Persida Acosta, Hustisya para sa masa, katarungan laban sa kahirapan.